Magandang umaga po sa inyong lahat. Muna tayo, sinsing pagitan tuntong kanan. Okay, muli tayo po'y tumayo. Bilang pagbigay galang po sa salita ng Diyos, tayo po'y minsan pa, buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa Aklat ni Daniel, dito po sa Kabanatang 9. Okay, may likim talata na naman po at ating pong pagbubulayan. Dito po sa Daniel chapter 9, ito po ang sinasabi. Ang panalangin ni Daniel para sa kanyang mga kababayan. Noon ay unang taon ng paghahari ni Darius sa Babylonia, siya ang anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Ako si Daniel na nagbabasa ng aklat na upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Verse 3, dahil dito, buong taimtim akong nanalangit, nag-uusap sa Panginoon Diyos, nag-ayuno ako, nagsuot ng damit, panluksa at naupo sa abo. Verse 4, nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at tiningi ito ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko. Tayo po'y manalangin. Muli aming Ama, patuloy po kami nagpupurit nagpapasalamat sa kaloob niyong araw nito sa amin upang kami po ay sama-samang makapanambahan sa iyo sa lugar na ito. Nawa ang pag-ibig pa rin namin sa iyo ang siyang nag-udyok sa amin upang kami po ay dumako sa lugar na ito. Nais po namin mapakinggan minsan pa ang iyong tinig sa magitan ng iyong pong mga salita. Ayan po ito'y mangusap sa amin, sa magitan din ng Espiritu Santo na magbigay rin sa amin ng pangunawa upang lubusan po namin masundan at masunod, Panginoon, ang iyong kalooban para po sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo rin kami sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Kami po, O Diyos, sa ibang pusong nagpapakumbaba, na kinikilala po namin ang aming pong mga pagkukulang po sa iyo. Hayaan po ninyo ang iyong biyaya ay sumaamin, Panginoon, sa mga sandali pong ito, upang sa gayong Panginoon ay wala pong maging hadlang upang tanggapin namin ang iyong basbas at pagpapala sa umaga pong ito. Ito po, minsan pa ang aming pong panalangin, kalakip Lord ang aming pasalamat, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na muli. Okay, nais ko magkatan ng mensahe po ng Diyos. Sa umaga pong ito, may kinalaman po sa ating tema, ukos sa panalangin. The Prayer of Daniel. Okay, ang pangalan Daniel po ay may kahulugang God is my judge. No? Ang Diyos ang aking pong hukom. No, at ating pagbubulahin ito pong kabanatang 9 na ito, ang talatang 1 hanggang 19. Okay. Noong 1961, nag-assume ng leadership o presidency, ito pong si John F. Kennedy, no? Hindi ako nagkakamali doon sa taon. Sa kanyang speech, ay ito ang kanya pong nawika, ask not what your country can do for you, but ask what can you do for your country, no? Ang tanongin nyo ay kung ano ang huwag niyo tanungin kung ano magagawa ng inyong bansa para sa inyo, kundi ang tanungin nyo ay kung ano ang inyong magagawa para sa inyong bansa. So maganda ring panghusap yan ukol din sa atin, ano? With regards sa ating pong church, no? Na kung ano expectation natin sa ating pong iglesia na kinapapalooban, kundi maging ano rin ho natin, yung statement na yun ni John F. Kennedy, iugnay lang ho natin sa ating pong iglesia na huwag nating tanungin kung ano magagawa ng ating iglesia para po sa atin. Kundi tanungin natin kung ano po magagawa natin para sa ating church. Amen po? Wala nang amen. Okay. Sa yung panahon na kung saan, pwede tayong di ba, bilang mamamayan ng bansa pong ito, maaring yung mga worthwhile contribution po natin tulad ng pagbibigay o pagbabayad ng buwis, no? Ngayon ay halalan, no? Magagamit po natin yung ating karapatan upang maghalal, no, ng mga pinuno ng ating pong bansa. So, maaari din, no, may isa sa mga pwede natin may contribute na kapag meron pong mga mananakop ay ating ipagtanggol ang ating pong bansa. So, lahat ng yan ay maaring mga makabuluhang contribution na pwede po nating maibigay at maibahagi po sa ating pong bansa. Pero merong higit, no, na tayo bilang mga Kristiyano, ang higit na
na dapat na bibigay ho nating kontribusyon sa ating pong bansa. Ano po yon? Yung ito ay atin hong ipanalangin sa Diyos. Okay? Isa sa mga gawain po natin ay yung tayo ho ay mag-mediate, no? Isa yun sa mga tungkulin na tayo bilang mga Kristiyano, na tayo po ay mamagitan para po sa, lalo na sa ating pong bansa, hindi lang ho sa ating pong kapwa, sa Diyos, kundi gayon din para po sa ating bayan. At mahalaga, no, na ito ho ay atin hong magampanan, no, kahit dito sa napakahalagang bahagi na ito ng atin hong pamamagitan para po sa ating pong bayan. No, sa pamamagitan ho ng ating pananalangin. Amen. At yan ang ginawa ho ni Daniel ng mga pagkakataon pong ito, na kung saan yung pong mga prediksyon nito pong si Jeremiah ukol doon sa 7 taon na paghihirap, no, at pagkakasakop, no, ng kanyang bayan, ng ibang bayan ay nangyayari, no. Si Daniel ay napatapon dito kasama ng ilang mga kabataan panahon po ng lusubin ni Haring Nabucodonosor ang Huda. Naalala ho natin sa Daniel chapter 1 na kung saan sinakop ng mga Babylonians ito pong Israel, no? Particularly ito pong Huda. Si Daniel at ilan sa kanyang mga kabataang kasama ay naipatapon dito po sa lugar ng Babylonia, na kung saan, nung kakataon natin, bagaman sila po ay naging alipin po roon, pero binigyan ho sila doon ng magandang pagtrato ng mga Babylonians, no? Bagamat talagang buong time ni Daniel na ipinalangin ang kanyang bayan sa Diyos, subalit, no, dahil nga ho sa pagsuway, kung kaya't ito ho ay isinakatuparan ng Diyos na sila'y sakupin ng ibang bayan, tulad nga po nitong Babylonian Empire. At nung matapos ito pong pamamahala ng Babylonians, no, ang kaharian ay napunta po sa mga Persian, no? At ito yung panahon, ito pong si Haring Darius, na kung saan ang kaharian ng Babylonia ay napunta dito sa kaharian ng mga Medo-Persian Empire. Nagkakaintindihan pa tayo? Sa sumunod na kaharian ay sinundan po ito ng Grecian Empire bago po sumunod doon yung tinatawag nating Roman Empire. So sa setting na ito, makikita ho natin dito sa panalangin po ni Daniel na ito, sabi rito, noong unang taon ng paghahari ni Darius sa Babylonia, Babylonians ang Jerusalem, particularly ang Israel, no, ay alam na ho, predict na ho ito ni Propeta Jeremiah. At mababasa ho natin yan sa aklat ng Jeremias. No, gaya nga ho, nang sinabi ng Diyos ay hindi ho ito magkakabula. No, kung ano ang sinabi niya sa nakaraan na mangyayari sa darating, mangyayari po yun ayon sa sinabi po ng Diyos. Amen po? Yan, gayon din, no? Yung mga may kinalaman sa mga pangyayaring magaganap sa darating, kung ano man ang sinabi ng Diyos sa nakaraan, ay mangyayari yon ayon sa kanyang itinakdang kapanahunan. Purihin po ang Panginoon. So ito man ay may patungkol sa kanyang paghatol sa sanlibutan, no? May kinalaman ito doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng yan ay magkakaroon ng katuparan ayon sa kanyang itinakdang kapanahunan. Sa ngayon, ang ating magagawa ay tayo po'y manatili sa ating pananampalataya. Amen po. At yung gampanin natin bilang mga mananampalataya na isa sa mga mahalagang gawain po natin ay itong tayo po ay mamagitan para po sa tao at sa Diyos. Amen. Glory be to God. Di ba? Yun nga yung sinabi doon sa sulat ni Pedro, for we are a chosen generation, a royal priesthood. Di po ba? Yung pong gampanin na yun ng priesthood ay binahagi ho sa lahat ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, sila yung nag-i-intercede, nagmi-mediate sa tao at sa Diyos, at sa Diyos at sa tao.
Amin po ba? Yan. Ngayon ko lang nalaman yung pastor, ha? Pero yun isa sa mahalagang natin. No? We are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Di po ba? At yan tayo ay nag-aalay ng mga papuring handog para ho sa ating Panginoon. Pero balikan natin itong kasaysayan na kung saan si Daniel po noong mga panahon na ito ay matanda na ho siya, no? Yung ukol doon sa yung 70 years ng pagkawasak ng Jerusalem, no? Tila mga ilang taon na lamang matatapos po yung prediction na yon ukol dito sa pagkawasak ng Jerusalem, ng Israel, particular. Okay? At alam natin, no, darating ang sandali sa future events, no, may kinalaman din itong pagbibigay ng parusa sa Israel, no, ito nga inhula ni rin ni Propeta Jeremias doon po tungkol doon sa panahon ng paghihirap ng angkan ni Jacob. O yung tinatawag ng mga mangaral ng Biblia, yung Jacob's trouble, no? Ito naman ay may kinalaman doon sa dakilang kapigatian na kung saan ang magiging sentro ng pagpaparusa ng Diyos sa sanlibutan ay nasa bansang Israel. At sa kadahilanan, sila pa rin ay may napagtanggi o ito ay sa dahilan ng kanila pa rin pagtanggi sa atin ng Panginoong Hesukristo na siyang ating nag-iisang tagapagligtas. No? Hindi lamang ng kanyang bayang Israel, kundi ng buong sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya nga, patapos na tayo po ay kunin, no? Sa magitan ng pong tinatawag po nating pagdagit, sa isang kisapata, pagtunog ng trompeta, babuwa ang Panginoon, at tayo po ay kukunin niya at tayo po idadali niya doon sa kanya pong naipaganda sa atin noong pamanguna na kanya pong ipinangako sa lahat ng mga mananalig po sa kanya. Amen? Tapos po ng kapanahunan na iyon, ay papasok ang kapanahunan, yung tinatawag po nating dakilang kabigatian. Dito papasok yung sinabi ni Jeremiah ukol doon sa panahon ng paghihirap ng angkan ni Jacob. Kaya ang Israel, from the past to the present, hanggang sa future, no, yung mga major events na mga nangyari sa nakalipas sa kasalukuyan na nangyayari at yung sa darating ay sumesentro sa bansang Israel. Although tayo po ay napaloob dito po sa panahon ng iglesia na napabilang po tayo doon sa body of Christ na kung saan ang Diyos din ay nakitungo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang mga tao. Pastor, napakalalim na yung sinasabi mo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Amin po ba? Atin lang hong nilalathala. So bawat isa po sa atin, ukol dito sa ating kapanahunan at yung pag-asang darating po sa atin bilang mga mananampalataya. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Glory be to God. So ito yung mga kwento, kasaysayan, hindi lang yung mga kwento at kasaysayan nakalipas lamang para sa pambansang Israel, kundi ito ay may kinalaman din sa ating kalagayan bilang mga spiritual Israelites. No? Tayo na mga nakaugnay sa kanyang bayang ito sapagkat tayo tinuring ng Diyos ng kanyang bayan. Amin po ba? Dati tayo hindi makabilang sa kanyang kabayan. Hindi tayo kabilang sa tipan na ipinangako ng Diyos doon sa kanyang bayang Israel. Pero tayo po ay napabilang dito sa katawan ni Kristo at tayo'y nakiisa rin, no? Bilang mananampalataya ni Kristo doon sa mga ipinangako ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Noon ay sabi rito, unang taon ng paghahari po ni Dario ng Babylonia. Sa Babylonia, siya ay anak ni Xerxes na buhat sa lahi ng Media. Ako si Daniel, nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremiah. Okay, matatapos na po yung 70 years na yon. No, si Daniel ay matanda na ho ng mga pagkakataon na ito. No, siya ipatapon kasama ng ilang mga kabataan po roon sa Babylonia. Bata pa ho siya noon, teenager lang ho siya noon. Okay? Yaman sila ay kabilang doon sa mga royal descent, no? Kaya sila ay binigyan ng pagkakataon, no? Kasi nakapabilang sila doon sa tuturuan, no? Later on ay mamamahala at maglilingkod sa hari doon po sa palasyo. Pero gayon pa man, doon sa pagtakbo ng mga panahon na yon, hindi na-enjoy ni
Daniel, 10 na kanyang mga kabataan kasama, yung kanilang pagiging kabataan. Di po ba? Napatapon sila doon. Di ba? Sali na-enjoy nila yung kalayaan ng pagiging isang kabataan. Sa kanilang sariling bayan, ay doon nila ginugol ang napakahabang mga taon. Ng pagpaparusa ng Diyos sa kanyang bayan. Kung tutuusin, hindi siya dapat mapabilang, di po ba? Dahil si Daniel, kung kanyang mga kasama, ay namumuhay ng matuwid, no? At sila ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Pero bilang dahil nadamay ho sila eh. Di ba? Nadamay ho sila doon sa pagtataksil ng bayan ng Diyos sa Diyos. Amen. Pero gayon din sa buhay din natin, may mga bagay na hindi man natin kagagawan kung bakit nasasadlak tayo sa mga paghihirap ng kalooban, sa mga kahirapan ng mga sitwasyon. Hindi dahil sa kagagawan natin, kundi kagagawan ng ibang tao. Amin po ba? Minsan, yung direktang pamamaraan ng dyablo para tayo po ay sirain, wasakin, at binibigyan ho tayo ng ganitong uri ng pagsubok ng Diyos para sa atin pa rin pong ikabubuti. Amen po ba? Kaya para kay Daniel, meron pa rin mabuting dahilan kung bakit sila ay naipatapon dito sa lugar ng Babylonia. Lalo pa sa panahon ng kanilang kabataan. Kaya nga sa pagtainog ng mga panahon na lumilipas, nakakita ni Daniel kung yung plano at magandang plano ng Diyos para hindi lamang para sa kanyang bayan, na noon ay dumadaan sa pagdidisiplina ng Diyos, kundi maging doon sa paganong bansa na kanila hong nakasadlakan. Amin po? Yan. So sa buhay din natin, sabi nga ang lahat ng bagay, lakip-lakip na gumagawa para po sa ating pong ikabubuti. Amen po ba? Yan. Yun ang dapat din natin tanggapin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Mabuti man o masama, ang Diyos ay mananatiling mabuti. At ang kanyang mga katangian, mabubuting mga katangian ng kanyang pagka-Diyos ay mananatili po sa atin para sa ating kabubuti. Glory be to God. Okay? So, tingnan natin yung sangkap ng mga panalangin po ni Daniel. Okay? So, ano nagtulak kay Daniel upang siya po ay manalangin? Unang-una, kasi nagbabasa siya di po ba? Nagbabasa siya nung prediction ni Jeremiah ukol doon sa pagkawasak ng Jerusalem. So nangyari na yun in the past. Ano po, dito sa kasalukuyan, nagpapaalala yun sa kanya. Dahil yung 70 years na yun ay malapit nang matapos. Marahil ang kanyang higit na pinakaasam-asam ay sila'y makabalik doon sa kanilang sariling bayan. There's no place like home. Amen po ba? Ano po ba? Sa buhay natin, lagi natin nami-miss yung bahay natin di ba? Kung saan tayo isinilang, di po ba? Although kahit na tayo gumugol ng mahabang panahon, pero maaalala at maalala pa rin natin ang ating lupang sinilangan. Amen. Amen. Glory be to God. So kain dito, sabi rito, dahil dito buong taimtim daw po nanalangin si Daniel at siya'y nakiusap sa Panginoon Diyos, nag-ayuno, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa bato. Okay, tingnan niyo po, ilan sa mga nilalaman po rito sa kanyang panalangin ito. Ang kanyang panalangin ito ay meron pong, concentration. Sabi natin, concentration. Sige po. Tayo po ba'y nakakonsentrate sa mga sandali pong ito? Sa salita ng Diyos, sa Diyos at sa kanyang mga salita? O iba ang ating iniisip? Nandito nga tayo, pero yung isip natin ay nakakonsentrate doon sa ating nasa labas ng ating papasyalan, ng ating pupuntahan. Bato-bato sa langit, huwag ko kayo magalit. Okay? So, minsan, mahalaga, lalo na tayo dudulog sa Diyos, mahalaga yung ilagay natin yung ating sarili doon sa malaya, yung free from distraction, yung hindi tayo maabala. Amen po ba? Kahit pupunta tayo sa church, di po ba, na makikinig tayo, iwasan natin yung natin, na maging malaya tayo doon sa mga pag-abala, di po ba? Maaaring magpakaabala sa atin, sa ating pakikinig, sa ating pananalangin, sa ating pagsamba sa Diyos. Amin po ba? Hello?
Kaya ang iba nandun sa labas na nakakaano nga, no? Siyempre, yung mga dumadaan doon, nakakaagaw ng atensyon at pansin natin, di po ba? Kasabay pa yan yung mga talkative, di po ba, ng mga Kristiyano. No? Dinadaldal ka habang nagsesermon si pastor. Nawawala yung concentration mo roon sa pakikinig. O, nandiyan po ba kayo? O, pagka dinadaldal ka ng kaya katabi mo, sikuhin mo. Ayan, tumigil ka. Okay. Okay, so yung buong time na kung saan doon tayo, kung tayo mananalangin sa ating mga personal na buhay, di po ba? Maraming namang klase ng ating pananalangin eh. Tinatawag tayong personal. Katulad nito, yung ginawa ni Daniel. Di po ba? At tayo rin, may kanya-kanya tayong mga devotional, personal devotion natin sa Diyos, no? Na kung saan doon tayo, ikaw at ang Diyos lamang, tayo at ang Diyos ang siyang naroon sa lugar na iyon. Amen po ba? At mariin nating hinahanap ang presensya ng Diyos sa buhay natin sa oras, sa sandali na tayo po'y nananalangin. Okay? Amen po ba? Si Rito, pagka gising sa umaga, nagpe-pray siya. Okay, salamat sa inyong pag-amin. So, isang kaya kung tayo nagiging mahina tayong Kristiyano, madali tayong madaig ng tukso, di po ba? Kasi hindi tayo nanalangin eh. Di po ba? Kaya nung si Jesus, nung nagpe-pray siya, yung mga alagad niya, na kung saan ay, hindi ko siya dinamayan eh, no? Noong mga pagkakataon na yun, na kung saan sana ay kasama niyang nananalangin doon sa hardin ng Gethsemane yun, pero natagpuan nilang sila ay natutulog. Kaya may katabi mo, baka natutulog. Kaya, sabi mo, gising. Natutulog sila, no? Hanggang sa ilang beses na natagpuan niya na sa halip na makiisa sa kanya sa panahon ng ganong uri ng pagdadalamhati ng ating Panginoon sa Kristo at siya kanyang dinulog sa panalangin at makiisa sila sa panalangin ay natutulog sila. No? Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Amen po? Kaya later on, no, yung nag-manifest, yung gawa ng laman sa buhay ng mga alagad. Di po ba? So, sa halip na kung saan ay naging mahinahon sila, amin po ba? Yung bunga ng Espiritu sana ay nasumpungan sa kanilang mga kinikilos, sinasabi, at iniisip, hindi ho yun ang nangyari. Amin po ba? Nandiyan po kayo? So, ganun din tayo. No? Yan kapag tayo po ay nagkukulang sa panalangin, na dyan ho tayo mas nagiging vulnerable sa tukso, pagkakasala, at kahinaan natin ay higit na nagiging mas mahina tayo, kaya tayo madaling madaig ng tukso at mga masamang mga pangyayari sa buhay po natin. Okay po? Andiyan po tayo? So pray. Sabi mo nga sa katabi mo, pray ka. Pray ka lagi. Yan, pray ka ha. So kapag nanalangin tayo, situate na tayo ay nandoon sa lugar na wala pong magiging distraction sa atin. Yung walang magiging abala. Walang ng ating atensyon, ng ating isip, ng ating kundi doon lang tayo naka-focus at naka-concentrate sa Diyos at nahanap natin ang kanyang presensya. Amen po? At ganyan ang ginawa ni Daniel. Makita natin sa magandang halimbawa na dapat po nating sundan sa kanya pong ginawa rito when it comes to prayer. No? Sabi rito, pangalawa ay yung supplication. Di ba? Tingin nyo yun. Yung sabing hindi naman siya kabilang doon sa talagang naparusahan, no? Ng kanyang bayan. Pero isang magandang attitude ni ginawa ni Daniel dito, miso siya sa personal niya. Nagkaroon siya ng ganitong
pag-assume ng responsibilidad na ipanalangin yung kanyang mga kababayan. No? Amen. So gayon din tayo ba nananalangin para po sa ating bansang Pilipinas? Para tayong mga nagbubulong-bulungan. So, amin tayo, hindi, talaga. Minsan, ang sentro lagi na ating panalangin ay yung sa sarili natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa future natin. Di po ba? Sana pagka mananalangin tayo, ibahagi natin, huwag natin kalilimutan, na maging bahagi ng ating panalangin, itaas natin ang ating bansang Pilipinas sa Diyos. Maaaring hindi natin gusto yung mga namumuno po sa atin. Di po ba? Yung kasamaang ginagawa mo, minsan mga natutuklasan, mga pinuno pa man din, pero natutuklasan sila po ay mga masasama. Amen po ba? No? Pero gayon pa man, no? Bilang Kristiyano, no? Yan yung panin natin, mamagitan po natin sila sa Diyos. Amen po? Okay? So ano pa? Yung self-denial, sa magitan ng kanyang gesture na iyon, na siya po ay nag-ayuno. Pinapakita ni Daniel yung kanyang pagtatakwil sa kanyang sarili. Sariling kagustuhan ng Pastor, nagpapas kami. Breakfast. Pagtulog namin, hindi na kami kumakain. Oh, kaya nga pas eh. Okay? So, gayon man, ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pag-aayuno ay meron pong espesyal, no, na pananambitan na pagsusumamo sa Diyos. Yun po ang kalakip nun. Amin po. Kaya pagsasantabi, sagana ng ating mga sarili, no, at susundin natin kung ano may nilalayon po ng Diyos. Yun ay pagpapahayag, no, ng ating pagsusumamo ng ating sarili patungo rito on sa kanyang pagpapakumbaba. Amen po ba? Kaya siya nagdamit siya ng panluksa. So marahil sa ganang atin, hindi na nga tayo nananalangin. Ito yung mga iba pang mga gawain nito, hindi na siguro natin nagagawa. Pero doon sa gampanan, lalo na mga Jewish, ganito ang kanilang uri ng gesture nila with regards to sa kanilang pananambitan, no, sa Diyos, no, sa magitan ng mga kapag-ayuno, at gayon din yung pagdadamik na panluksa. Ibig sabihin, yung pagbibigay ng ganung uri ng kalumbayan, no, sa kalungkutan para sa mga nangyayari sa kanilang especially sa bayan ng Diyos. Okay po? Tingnan natin ang ating Pilipinas. Sa halip na tayo po yung maging yung bang mareklamo, no, mahatol doon sa mga namumuno o sa mga tao, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, bakit hindi natin sila ipanalangin sa Diyos? Amen po. Okay? Regards ito po sa pabibigay ng pagpapakumbaba ni Daniel sa kanyang panalangin ito sa magitan ng pagsusuot ng damit na panluksa. At yung muli ay yung pong puso na meron siyang katapatan. Sa layang mga panalangin ni Daniel nito, isinasama niya yung kanyang sarili. Okay? Kung tutusin, hindi naman siya ang dahilan nung kanilang pagkakatapon puro, hindi dahil sila po ay nagkasala. Pero iniuugnay niya bilang siya ay konektado doon sa bayan ng Diyos, ay hindi niya isinasantabi yung kanyang sarili sa kanyang panalangin. Okay? Tayo man ay may kontribusyon, marahil para kay Daniel, somehow hindi man niya nakita, ay mayroong kontribusyon pa rin sa pagkakasala ng bayan ng Diyos. Okay? Hello? Ito lang, hindi natin pamamagitan sa ating bayan, sa Diyos, ay isang uri na rin ho ng pagkakasala na nagagawa ho natin mga Kristiyano yan. Amen po.
Yan, bigyan lang sa ating kaalaman. Yung di natin pananalangin, intercede para sa iba, ay isang paraan ng dahilan ng ating nung pagkakasala sa Diyos. Hindi tayo para kondenahin. Ano po? Pero kaya lang minsan, madalas hindi natin nakikita yan. No? Lagi nakasentro yung ating sarili, o yung ating panalangin sa ating po sarili. Lord, pagpalain mo po ako. Lord, sana po magkaroon na po ako ng trabaho. Lord, sana po maging maganda po ang aking future. Sana po, Lord, matagpuan ko ng aking the one. Di po ba? Lagi tayong sa sarili. Why not? No? Na tularan natin yung ginawa ko ni Daniel ito. Amen po? Okay. Next, yung pong nilalaman naman ng panalangin po ni Daniel. The contents of Daniel's prayer, una, napuno rin ito ng pagpupuri niya sa Diyos. Tayo sumasamba kasi yun ang expression ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya nga yung worship and love is almost synonymous po yun eh. Worship the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and strength. Di po ba? So, gain din. So, ang praise naman, no? Pinupuri natin ng Diyos dahil doon sa mga bagay na ginawa ho niya. Amen po ba? Bless the Lord, oh my soul. Di po ba? Pinupuri niyo, ang kaluluwa ko, inutusan ni David doon sa Psalms chapter 103, ang kanyang buong pagkatao. No? Sabi, purihin mo kaluluwa ko, si Yahweh, amen, for the things He has done. Di po ba? Sa lahat ng kanyang mga ginawa. He forgives all my sins, bahagi po nun, talata na yun, na pinatawad niya ang lahat ng aking mga pagkakasala. He forgives all my sins, He heals all my diseases, pinapagaling niya ang lahat ng aking mga karamdaman, purihin ng Panginoon. Amen? Hindi nyo lang namamalayan, maaaring mayroon tayong sakit na nararamdaman, pero dahil sa ating pananalangin, isa yung bagay na ginagawa ko ng Diyos sa atin, pinagagaling niya ang atin mga karamdaman. Amen. Praise God. And heals all my diseases. He redeemed my soul from hell. No? Tinubos niya ang aking kaluluwa mula sa impyerno. Tingin niyo po yun? So, kaya natin pinupurihan ng Diyos lahat doon sa mga pagpapalang mga espiritual. Di po ba? Gaya rin sinulat ni Paul doon sa Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin natin ng Diyos at ating Ama dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Tulad ng tayo tinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Amin po ba? Binigyan niya tayo ng kabatiran upang maunawaan natin ang mga lihim ng mga panukala ng Diyos. Amen. So hindi na misteryo sa atin ng ilang mga bagay ukol sa mga pahayag ng Diyos sa atin. Amen? Yun natin kailangan ng mga propeta sapagkat ito na ang salita ng Diyos na siyang naghahayag sa atin ng kanyang kalooban, hindi lamang mga nangyari sa nakalaan, na nakasalukuyan, at yung mangyayari sa darating. Inihayag na ho ng Diyos yan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen po? Nung una, sabi roon sa Hebrews, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta, pero ngayon, mga panahon ng ating Panginoon Kristo, nagsalita siya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Sapagkat si Jesus ang salita ng Diyos. Amen. Nandiyan pa kayo? Okay? Kaya ano pa ron? Sabi roon, kaya nga tayo ay tinataka ng Espiritu Santo, isang pagpapalang spiritual sa bawat nanampalataya, at yun ay nagsisilbing pag-aari tayo ng Diyos. Kaya kapag si Kristo bumalik, alam na niya kung sino ang kanyang kukunin eh. Yung tatak na yon na magsisilbing ownership, tayo po yung mga pag-aari ng Diyos. Amin po ba? Kaya tiyakin natin, no? Na talagang si Jesus ay atin ng sinampalatayanan at yung Espiritu Santo na yon, no? Yung gawa ng Espiritu Santo na yon, initially, tayo po yung kanyang tinatakan na nagpapahayag na tayo po yung mga pag-aari ng Diyos. Amen po? At dahil doon, ang Espiritu Santo rin ito ay magiging garantiya na tayo may tatanggapin pa pagdating daw po ng itinakdang panahon. Ibig sabihin, amen po ba? Meron pang nakalaang pagpapala ang Diyos sa atin. Bukod doon sa mga pagpapalang spiritual na iyon na tinanggap natin, bunga ng ating pakikipag-isa sa Panginoon. May dahilan para po tayo magpuri lagi sa Panginoon. Dahil sa kanyang mga kabutihang ginawa sa buhay natin. Lalo na nung tayo magsimulang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya sabi rito, nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at hinihingi ko ng kapatawaran ang mga
Purihin po ang Panginoon. Amen. At tayo rin. Amen po ba? Sa kanyang kahangangang gawa. Tingnan nyo, isipin nyo po, sa dinami-dami ng tao rito, isa tayo sa kanyang mga pinili at tiniran. Amen? Isa rin tayo sa nakaranas ng karanasan ng maipanganak na muli. O, tayo makapagpapatunay nun. Kaya hindi naman tayo dating ganito. Kung bakit tayo nagkaganito, ay papapatunay sa kahangahangang gawa ng Diyos sa ating mga personal na buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sabi, na laging tapat, sabi roon, tuloy natin, sa kasunduan. Amen. Sa kanyang tipan, God is a covenant God, no? Between God and Abraham, di po ba? Yan ay unconditional promise, di po ba? Kay sumunod o hindi si Abraham, tutuparin ng Diyos yung kanilang kasunduan na yon. Na siya ay pagpapalain, no? Mula sa kanya ay pagpapalain ang maraming mga bansa. Kasi spiritual, nagkaroon tayo ng kaugnayan di po ba? Kaya nga sinasabi roon, ang mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay napabilang sa lahi ni Abraham. At yamang tayo kabilang sa lahi ni Abraham, napabilang tayo sa pinangako ng Diyos kay Abraham, no? Gayon din sa atin. Amen. Because He is a covenant God. Sa kasunduan, siya'y tapat at tunay na nagmamahal sa umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Purihin ang Panginoon. Amen. Sa kanyang kahangahang gawa. No, alam nyo, sa pagpupuri tayo sa Diyos, saliksikin natin yung mga attributes, yung mga katangian ng Diyos. Doon pa lamang talagang hahanga tayo sa kanyang mga katangian na yun. At doon ay magkakaroon tayo ng paanas para ating purihin, pasalamatan ang Diyos na tunay ngang kahanga-hanga. Di ba? Amen. Kaya pagka nagpupuri tayo dito, yun ang expression natin Di po ba? Kaya nga tayo may praise and worship Di po ba? Pinapahayag natin yung kadakilaan, kabutihan ng Diyos, no? Maging yung kanyang katapatan sa kanyang mga pangako, no? Yan isang mga bagay na nag-uudyok sa atin para siya ay purihin. Okay? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay, tuloy natin. Sabi roon. Okay. So, pangalawa yung confession, di po ba? Sa mahalaga ron yung sangkap ng atin hong panalangin ay yung pagpapahayag ng atin hong mga kasalanan. Okay? Kung sa umaga tayo po humihingi ng patnubay sa Diyos, okay? Sa hapon naman, marahil sa gabi ay ito ang dapat din nating nagiging laman ng atin hong panalangin. Ano ho yun? Yung pagpapahayag ng atin pong mga kasalanan. Minsan, dilingin sa ating kahit tayong mga Kristiyano ay nagkakamali at nagkakasala pa rin ho tayo. Amin po, hindi man sinasadya o sinasadya, amin po ba? Na mahalaga na tayo po ay nagpapahayag ng atin hong mga sarili sa Diyos, no? Sa magitan ng ating pagpapahayag ng ating mga kasalanan. At siya naman, sabi roon sa 1 John chapter 1, verse 9, kung ipapahayag daw po natin ating mga kasalanan, siya po ay tapat at matuwid, na tayo po ay maaasahan, na tayo po ay patatawarin at lilinisin tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kalikuan. Okay? Confess our sins, no? Or sin to God, no? Always. Amin po ba? At ang Diyos na may handang magpatawad. That's the extension of God's justification for us, no? Yun ang extension ng walang sala ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Nandiyan po tayo? Okay? Ito yung kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi tayo, no? Yung pinapawi ng Diyos yung guilt, di po ba? At yung hindi natin pagpapahid ng kasalanan, hindi ho nakakabuti ho sa atin yan. Regards sa ating relasyon sa Diyos. Amin po ba? Minsan, kasalanan mo ang siyang nagiging hadlang upang ang dalangin mo ay hindi ho marinig ng Diyos. Ayan pala, yung mga failures natin sa atin ng mga panalangin sa Diyos. Di ba? Dahil yung kasalanan na yon ang siyang nagiging hadlang kung kaya't hindi marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. So, confess our sins. Amin po ba? He is faithful and just to forgive us. Amin po? Kaya sabi ni Daniel, nagkasala po kami at nagpakasama. Tingnan niyo po Sinama yung sarili niya At nagpakasama, naghimagsik po kami.
at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Deuteronomy chapter 28, makikita paraan natin doon ang paraan ng Diyos ng pagpapala at pagsumpa. No? Ang papapala, kung sila'y susunod sa Diyos, amen po ba? Hindi sila magkakaroon ng ibang Diyos, amen po ba? Susundin nila ang kautusan ng Diyos, ang mga pagpapalang ito ay kanilang mararanasan. Purihin po ang Panginoon. At kung sila naman ay susuway sa Diyos, amen. Tapos sila isasamba sa ibang Diyos, hindi na susundin ang kautusan ng Diyos, ito naman ang sumpa na darating po sa kanila. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran. Amin po ba? Kaya makatwiran lamang po siya. Ito yung isang pagpapahayag na tunay na ang bayang ng Diyos ng mga panahon na yon, ang dahilan kung bakit sila ay durusa sa loob ng 70 taon na yon, ay dahil sa kanilang pagsuway. Sabi, hindi kami nakinig, tingnan niyo po, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, sa mga trabaho ng mga propeta nung mga panahon na yon. Okay? Pero walang kabuluhan, halaga ng bayan ng Diyos, ang mga panambitan ng Diyos na ito sa pamagitan ng mga propeta. Tunayan, pinagpapatay pa nga nila yung mga propeta eh. Di po ba? Sa alip na akayin sila nito, tungo lang sa pagbalik loob sa Diyos, pinatay nila yung mga propeta. Okay? Magulang at sa buong bayan. Tuloy natin. Nandiyan po kayo? Okay. Bagay nitong confession nito ay yung pagiging matuwid ng Diyos. Na dapat lamang, no? Na itong pagkakasala na ito ay magkaroon ng hustisya. Amin po ba? At ang Diyos ay the God of justice. Sabi rito, Panginoon, lagi po kayong nasa katwiran at kami ngayon, hanggang ngayon ay nasa kahihiyan. Tayo po ba ay nandoon sa kalagayan yon? Dahil sa ating mga pagsuway, na sa halip na mahiya tayo sa ating mga ginagawa, para pa ating ibinibida pa. Hello? Verse 8. Sabi, gayon din po ang bangong Huda, tuloy-tuloy na natin. Okay, kaya buong pait, no? Itong panaghoy nito pong si Daniel, na ang kanya nawika rito, Panginoon namin Diyos, kayo po ay mahabagin, di po ba? O kayo, huwag mong magagalit sa akin. Amin po ba? Sinasabi ko lang naman yung salita ng Diyos eh. Amin po ba? Kung yung salita ng Diyos ay tinutuwid tayo, natin yun? Pahalagahan natin yun. Bagamat maaring nasasaktan tayo. Sabi habang tayong tinutuwid, di tayo natutuwa. Para tayong, si pastor, pinatatamaan na naman ako. Di ba? Amin po? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Amen po ba? Ang Diyos din naman ay mapagpatawad. Kung tayo po'y buong magpapakumbabang, kikilala natin ang ating mga pagkakamali. Amen po? Andiyan po tayo? Kasi minsan pagka tayo nabulag na ng kasalanan, hindi na natin makikita yung habag ng Diyos eh. Na binulag na tayo ng kasalanan ginagawa natin. Para sa atin, napakagaang na lang. Tayo si Pedro, di po ba? Yung isa, dalawa, yung
yung kanyang pagsisinungaling, parang naging pangkaraniwan na lang. Okay? At ang pagsubay sa utos ay binigay niyo sa amin ay inyong mga alip. Sa direktang paraan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen po ba? Sa mga nangyayari sa ating buhay, no? Isang paraan ho yan para marinig natin ang tinig ng Diyos. Maring mangusap ang Diyos sa magitan ng kalikasan. Tulad nung nangyari po kay Jonas, di po ba? Nung magkaroon po ng unos, yung isang dahilan pala kung bakit nagkaroon ng biglang unos na yon. Okay, nanganib ang buhay sa kapitan, lahat ng mga tripulante, ng mga oras na yon. Ang dahilan pala ay yung pagsuway ni Jonas sa Diyos. Okay? Amen po? Yan, minsan sa ating pagsuway, marami pang nadadamay. Di ba? Nung si David ay magkasala, sino ang mga nadamay? Yung pamilya niya. Yung mga anak niya. Parang domino effect ko yun. Yung isa lang na itapos, sunod-sunod. Di ba? Na bumabagsak. Amen po. Kaya ingatan natin. Sabi nga, ingatan natin na huwag tayo magkasala sa Diyos. Amen po ba? At magpatuloy tayo sapagkat sa pagkakasala hanggang sa darating na tayo po'y tatalikod. Yan possible na mangyayari po sa atin. Kung hindi ho tayo titigil, no, sa pamumuhay sa pagkakasala, yan ho ang atin ng kahantungan. Amen po? Wala nang amen. Okay. Dahil dito, tingin nyo. Okay, tuloy ho natin. So Daniel confesses, no? Tinupad din nyo ang inyong darating tayo sa sukdulan, nagiging bingi tayo doon sa tinig ng Diyos na yon, na dapat sana ay ating pinahalagahan, binigyan pansin. At nagkaroon tayo ng pagpapakumbaba ng isip, no? At tayo po'y nagbalik at nagpahayag ng ating mga kasalanan sa Diyos. Amen po ba? Sa halip, hindi ko ganun ang kanilang ginawa no? Kasamaan na kinilalang katotohanan ng iyong pinapahayag. Dito tayo para ibalik tayo sa tamang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yun ho, ang napakahalaga Kaya kasi kung tayo patuloy sa pagsuway, tiyak hindi ho tayo, tiyak na mapaparool po tayo. Yun ho ang ating direksyon. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraan ng marami. Di ba? Pero yung makipot, kaya nga sinabi ni Jesus di po ba? Pumasok kayo, pagsikapan ninyong pumasok doon sa makipot na pintuan. Doon ay kukunti lang nakasusumpong, pero yung dulo naman noon ay buhay. Yung pagsisikap, alam ni Jesus, ng lahat, kahit ang kanyang mga mananampalataya, ay magkakaroon po ng pakikipagtunggali sa kasalanan, sa panloob na pakikipagtunggali at sa labas na pakikipagtunggali. Amen po ba? Kaya yung sinasabi ni Pedro yung mga mananampalataya halos hindi maligtas Ano pa kayang kahinatnan ng mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus? Tayo nga, nahirapan na tayo, di po ba? Ano pa kayang kahinatnan ng mga taong dumaraan lang na malaya doon sa malawak na pintuan na yon? Okay? Amen po? So, ang warning ay isang palatandaan, no? Na mahal tayo ng Diyos. Lahat ito ay para sa atin, no? Ayaw natin mangyari itong ganitong uri ng parusa ng Diyos sa atin, ano yun natin? Sundin natin siya. Kung ano yung pinagagawa niya. Labag man sa ating kalooban, katwiran, no? At ating mga pananaw, ang kanyang nilalayon para sa atin. Sundin natin yon.
Kasi yun ang mabuti para sa atin. Okay po? Yan. No, salungat man sa iyong kalooban, ang ipinagagawa ko ng Diyos sa gusto mo. No, yun ang sundin natin. Kasi yun ang makakbubuti para sa atin. Okay po? Yan. Sige po. Sige, tuloy natin. Ah, makapangyarihan sa lahat. No? Magagawa niya ang anumang bagay na gusto niya. Pwede niya tayong pagpalain, amin po ba? At pwede rin niya tayong parusahan kapag tayo nagkakamali. Panginoon namin Diyos, na tinamasa natin nung tayo'y sumampalataya kay Kristo. Amen? Kaya tayo po'y mga malaya na. Subalit, ang kalayaang ito ay huwag natin gamitin upang tayo magpatuloy sa pagkakasala, kundi manapay magpatuloy tayo sa buhay na meron pong kabanalan. Kasi yung dulo noon ay buhay. Okay? Bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon, di po ba? Yung pakiusap niya, yung ganong uri ng malalim na pananambitan sa Diyos para sa kanyang bayan. Halang-halang sa inyong mabuting gawa. Kinilala niya na ang Diyos pa rin ay mahabagin. Amen? Ang kanyang mga gawa ay pawang laging mabuti. Huwag na po ninyo mapuot sa Jerusalem, na inyong lungsod, at ang inyong banal na bundok. Okay? Sa isang banda, no, may mga narinig tayo mga impresyon ng ibang bayan sa atin na ang Pilipinas ay pugad ng mga patotot. Hello, nandiyan po kayo? Yung impression sa atin. Kasi nga, tayo lalo na yung kasagsagan ng mga nangingibang bansa, no? Yung tinatawag po tayong mga patotot, yung mga kababaihan daw po natin. Eh syempre, dami na lahat. Kahit hindi ka ganun, nadadami ang lahat kasi yun ang naging impression sa atin. Hello, nandiyan po kayo? Dahil dito, aming Diyos, pakinggan ninyo. Katawan daw po natin ay templo. Huwag nating hayaan ito'y mawasak dahilan sa kasalanan, kundi ito'y mabuo. Amin po ba? Na kung saan ito'y nagagamit doon para bigyan ng kaluwaratian, kaluguran ang Diyos. Okay? Kaya nga sinabi ni Paul sa taga-Romans, ang katawan ay para sa Diyos. Amin po ba? Hindi ho sa pangalunya. Hindi ho sa pakikiapid. Huwag natin gamitin natin katawan para sa kasalanan. Amin po ba? Kaya nga ialay niyo ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Kanya. Amen. Kaya tuloy natin.
Hello? Sabi nga ng awit, kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Amen. Ganyan tayo pinatawad ng Diyos. Amen? Purin po ang Panginoon. Okay, what last? Passion. Amen po ba? May our glory be to God. Amen. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Oh, glory be to God. Okay? So, ayun natin maging motivation, passion natin na i-glorify ang Diyos sa ating iniisip, sinasabi, at ginagawa. Amen po ba? Kaya nga kahit sa simpleng bagay, sabi roon, kaya tayo kumakain o umiinom, gawin natin ito saan? Sa ikaluluwalhati ng Diyos. At kapag ang Diyos ay naluluwalhati, nalugod sa atin, tiyak. No? Ang Diyos naman ay tiyak na tayo kanyang kahabagan at pagpapalain. Amen. Glory be to God. Tayo po'y manalangin. Mga kapatid, tayo po'y dumulog sa Diyos sa mga sandali pong ito. Manapay gawin natin ang sandaling ito na maging taimtim sa ating mga sarili. Personal tayong lumapit sa ating Panginoon. Idulog natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya natin na ito maging sandali ng pagsisiwalat ng Diyos sa atin, sa ating buong pagkatao. Lord, kung sino man ang higit nakakilala po sa amin ay wala po ba kundi po kayo, Panginoon. At kayo rin ang lahat nakakita ng lahat ng aming iniisip, sinasabi, at gayon din po sa amin pong mga ginagawa, Panginoon. At kaya mo na mga sandaling ito ay magkaroon kami ng ganong uri ng lalim ng aming pananambitan po sa iyo, Panginoon. Search our hearts, O God. Tingnan po ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Ang aming mga buhay, Panginoon. Maging ang aming mga bibig, Panginoon. Ano ang sadyang laging laman ito? Sapagkat kung ano ang aming mga sinasabi, sapagkat yan ang nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Kung tunay nga kami mga nagkamali at nagkasala sa iyo, Panginoon, inaamin po namin yon. Humihingi po kami ng buong pusong pagpapatawad at kami po, O Diyos, tulad ng panalangin din niya, buong puso po kami nagpapakumbaba. Aming kinikilala ang aming pong mga kasalanan po sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng iyong habag, kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala po sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Muli, i-restore niyo po, Panginoon, ang aming unang pag-ibig, Panginoon. I-restore niyo po, Panginoon, yung galak ng iyong pagliligtas sa amin na ngayon, maaaring nawala, Panginoon, dahil sa aming mga pagsuway at mga kasalanan, Panginoon. Oh God, salamat po, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Muli, Panginoon, kami po ay patuloy nawang siyasatin po ninyo sa lahat po ng bagay, Panginoon, mula sa loob at labas ng aming pagkatao. At nang sa gayon, Panginoon, ay lagi kaming maging maingat muli sa aming mga iniisip, sasabihin at gagawin, Panginoon. Upang sa gayon, hindi ka namin madulutan ng kalungkutan at kapigatian, Panginoon, dahil sa aming mga pagsalangsang sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kami po ay namamagitan din sa aming pong bayan ng Pilipinas, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na
Ang bayang ito ay sa iyo, Panginoon. Kinikilala po namin ang aming bayan sa iyo. Niniwala kami na tinawag mo kami mula sa lupaing ito at kami ang gagamitin po ninyo na siyang magiging tagapamagitan namin sa iyo, O Diyos, upang itaas sa iyo ang aming bayan, O Diyos, na alam po namin naroon din sa lugar ng pagsuway, Panginoon. Ang bayang ito, Panginoon, na puno ng pagsamba sa mga ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, Panginoon. Hinihingi po namin ng tawad, O Diyos, ang aming bayan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagsuway, hindi naming pagpapahalaga sa iyong mga panambitan, sa iyong mga pagsuway sa magitan ng mga nangyayari sa aming bayan. O Diyos, patawarin mo ang aming mga korap na mga namumuno. O Diyos, habagan po niyo sila, Panginoon. Mula sa pinakadulo hanggang sa pinakasulok ng aming bayan, Panginoon. Patuloy nawa na tulad ng panalangin ni Daniel, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang panunumbalik, Panginoon, lumasigla, lalo na, Panginoon, sa kalagayang spiritual ng aming bayan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang papuri, pasalamat at kadakilaan sa matamis na pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen.